Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Target ni Filipino pool player Johan Chua na makuha ang titulo sa 2025 World Pool Championship na kasalukuyang nagaganap ngayon sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Lumakas ang kumpiyansa ni Chua nang makaabante sa next round ng kompetisyon matapos ang 9-0 whitewash laban kay homebet Mohamed Al-Balki. Samantala, bukod kay Chua, aabante na rin sa second round ng 9-ball World Tilt ang iba pang 13 Filipino pool players. Ang kompetisyon ay nagsimula nitong Lunes, July 21, natatakbo hanggang Sabado, July 26. Bunsod naman ng hindi pa rin nasusolusyon ang problema sa lumalalang pagbaha sa bansa, gayon din ang pagnanais na magkaroon ng mas matibay at malakas na pagpaplano at pagtugon sa kalamidad, ilang mambabatas ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil dito. Narito ang detalye. Tatlong mga senador na sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senator Loren Legarda at Senator Joel Villanueva ang nagtutulak sa systematic reforms sa flood control, waste management at emergency response. Ito ay bunsod ng lumalalang pagbaha at paulit-ulit na mga natural na kalamidad na nagaganap sa bansa, kung saan ayon sa kanila, ang mga band-aid solution at kawalan ng pagpapatupad ang nagpapalala sa pagbaha at panganib sa bansa. Sa panig ni Estrada, kanyang muling isinusulong ang paglikha ng isang Department of Disaster Resilience at ang pagtatatag ng mga disaster food banks sa buong bansa. Sa ilalim ng iminumungkahing Disaster Resilience Act, pangungunahan nito ang national at local level system ng pagpaplano sa kalamidad, resilience program at pagbuklo rin ang mga unit ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang long-term plans, koordinasyon at paghahatid ng tulong sa panahon ng mga emerhensya. Habang ang iminumungkahing Disaster Food Bank at Stockpile Act naman ay naglalayong magtatag ng mga calamity-proof na bodega na may laman na pagkain, tubig at mga pang-emerhensyang supply upang mapabilis ang pag-deploy ng tulong. Bukod dito ay nanawagan din si Legarda na mahigpit na ipatupad at sundin ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act upang makaiwas sa pagbara ng mga daluyang tubig na higit na sinisisi sa pagbaha sa mga sentro ng lungsod. Samantala, isinusulong naman ni Villanueva ang isang integrated at coordinated national strategy para sa flood control budget. Bubuin ito ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Metropolitan Manila Development Authority. Bukod sa mga lugar sa Metro Manila, ilan pa sa mga karatig na lalawigan nito gaya ng Pampanga at Bulacan ang matagal nang may problema sa hindi humuhupang baha sa ilan sa mga barangay sa naturang lalawigan. Isa sa mga iminumungkahing solusyon ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa pagbahang ito ay ang pagtatayo ng Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project, kung saan magkakaroon ng expressway sa itaas nito bilang alternatibong ruta pa Bulacan, Pampanga at Bataan. Ang naturang mega dike ay mula Metro Manila hanggang Bataan, kung saan kaniyang hinihimok ang pamahalaan na pabilisin na ang feasibility study ukol dito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumayag si US President Donald Trump na bawasan ang ipinataw na taripa sa Pilipinas, ngunit 1% lamang. Nangangahulugang mula sa 20% na unang ipinataw, magiging 19% na lamang ang taripa. Sa kabila nito, tinawag ng Pangulo na isang makabuluhang tagumpay ang bagong tariff rate. Ito ay matapos ang kanilang naging pagpupulong ni Trump sa White House nitong Martes. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Trump na magiging open market na ang Pilipinas sa lahat ng kalakal mula sa Estados Unidos. Ngunit paglilinaw ni PBBM, hindi lahat ng kalakal ay makakakuha ng 0% tariff. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.